lang tayo. After pinakataas level 3. Tinanggap, sir, dahil hindi No, siya capable? Hindi. Ang hospital is capable to manage because ang ibibigay mo naman vaccines. But in that cases na encephalitic stage, mortality-wise 100% yun. Okay. Wala kang laki na ng pasyente, 4 days lang. Sa 4 days, maraming mahawaan yan kung nandiyan sa loob. Yes. Okay? Kasi sir, meron kaming video. Kini ang direktang tubag ni Dr. Gabriel Fernandez, hepe sa Jensen City Hospital, kalabot sa insidenteng wala nila pagdawat sa usa ka batang gidudahang adunay rabies nga gidala sa Jensen Hospital ni atong Domingo sa gabi. Wala usab kahibalo ang person in charge sa emergency room sa ospital nga ana-ana sa late stage ang bata. Hinungdan nga gipasulod nila kini sa emergency room. So, sa amin naman, siguro, video intindihan natin ang ospital na siyempre, dapat i-limit din natin yung ganyan na yung iba na nandiyan sa loob, hindi din sila maapektuhan. Because kung once na naapektuhan yung iba sa loob, example, ang pasyente, iba yung sakit nila, immunocompromise sila, mahina yung resistance, tapos merong direct contact, mga example, mga skin sila, may mga galos-galos, kasi may mga injection site. So kung once nga ma-infect yun, siyempre may kasama yun, no? May mga folks. Pagdating mo sa ward, mag-multiply na naman yun kung mayroong contact sa ibang pasyente. So yun ang gina-avoid natin. And based sa medical jurisprudence na book, sa mga doktor, the chief of hospital can refuse depending in his assessment na mas makaka-inflict ka ng more danger sa ibang pasyente nandiyan na sa loob. So decision yun siya ng head ng facility. Apan gisiguro ni Dr. Fernandez nga dili kini airborne disease kun daling makatakod. Makuha lamang ang rabies virus kung adunay samad kon open wound ang usa ka tawo unya mabutangan og laway nga infected sa maong virus. Giangkon usab niini nga wala pa nahuman ang renovation sa ilang isolation room kun asa ibutang ang mga pasyente nga adunay susamang kaso sa rabies. Wala pa usab kini kahibalo kung kanus ang mahuman ang maong kwarto. Ideally dapat meron tayong infectious ward. Pero ang infectious ward natin, hindi pa siya tapos. Parang na-start lang siya, but hindi pa siya sabi natin na matapos yung area. But ideally, yung mga highly infectious patient, dapat doon ginadala yun. Nangayo na lamang og pagsabot sa publiko si Dr. Fernandez human sa insidente, ilabi na nga nasayrang namatay ang maong bata. Samtang mihatag kini og pahimangno sa publiko o galing makasinati og susamang sitwasyon. Dapat magkonsulta. Meron tayong klinika sa ospital na pwede maka-provide ng services. Pwede din sila magpunta sa health centers in their areas, no, na catchment areas nila na doon nila ipakonsulta para at least kung makita ng healthcare providers natin, doktor ba, mabigyan ng initial treatment at the same time ma-refer sa amin at the earliest period as possible. Jessa Laduna, Brigada News. Kasi more than that, 100 ka